Well, no holiday for this government official who joins us this Independence Day. Welcome back to the big story. Public Works Secretary Vince Dizon is in the house. Thank you. Thank you very much. Happy Oh, Independence Day. Yes. You were there at the grandstand earlier, so how was it? It was good. It was good. I think every Independence Day is an opportunity for all of us to really understand and appreciate what we have. And also, No matter how flawed. no matter how flawed, but at the same time, it's also a reminder to government officials that, we always have to focus on the people. And the people right now are struggling. Ang daming problema ng mga kababayan natin. And we just really have to focus on the work, as what the President said. No? Tama na yung politika, tama na yung away. Trabaho na nga tayo kasi kailangan natin tulungan yung mga kababayan natin. For a while there, we thought there was going to be a big protest action, destab, etc. Meron pa bang ganyang banta? Hindi ko alam, Ses, pero tingin ko naman, naiintindihan naman siguro ng nakararami sa mga kababayan natin na sa mga panahon ng krisis, sa panahon ng mga problemang ganito, kailangan magtulungan na lang tayo, huwag na tayong mag-away. Pero, in-impeach ninyo si Vice President Sara Duterte. May proseso po yan eh. Ma'am Ses, in-impeach po si Vice President Duterte ng House. At tingin ko Parte naman, ka ng gobyernong ito. So, hindi naman po ang executive ang nag-i-impeach, ma'am. No? Ang Kongreso po yan. No? Pero proseso po yan eh. Kasama po yan dito sa sineselebrate natin ngayon, yung independence natin, yung constitution natin. Pero isa sa mga daing ng taong bayan na maaring maging mitya rin ng protesta ay yung hindi pa nahuhuling big fish sa flood control scandal, which, you partly control the running after all these officials. Okay, so tignan natin ang report card. In August, sometime in August of last year, shortly after the President delivered his Mahiya Naman Kayo speech, and in a little over a month, it will be 1 year. He mentioned 15 contractors who were cornering 100 billion of the funds. Yes. Tatlo pa lang ba o apat ang nakakasuhan sa mga yon? Opo. Ano na lima yung po. iba? So, O 5 lang? lahat po ng, alam niyo naman po, unang-una, to date, since yung SONA ng Pangulo last year, mahigit 30 na ang nakakulong. Kasama po dyan, isang dating senador, isang current na senador, isang dating DPWH secretary, na DPWH secretary po ng Pangulo mismo. Na isang malapit sa Pangulo, no? He is from Ilocos. Opo, sa pagkakaalam ko po, yung dalawang mag-asawang Diskaya, nakakulong na rin po, at maraming mga taga-DPWH na nakakulong. Kasama na rin yung ibang mga kontratista. Parang sasabihin nila, isang drop in the bucket. Naintindihan po natin yun. Naintindihan natin yun, yung galit at yung impatience ng mga kababayan natin. Pero paulit-ulit din pong sinasabi ng Pangulo at paulit-ulit din sinasabi ng ating ombudsman na kailangan sigurado tayo sa ebidensya. Kailangan matibay ang ating ebidensya. At tingin ko po, at yun naman po ang pinakita ng ating ombudsman nitong mga nakaraang linggo, tingin ko, tuloy-tuloy po ito at hindi po titigil tayo. Right. Hindi managot, yung lahat ng dapat managot. Kung saan yung ebidensya, doon tayo pupunta. So kaya ganyan lang, 30 pa lang at Hindi pa naman 5 po tapos, kontratista. Correct. So, I'm sure the DPWH is preparing a report card for the President, which the President will include in his SONA. So, mula ngayon hanggang July 27, is it? May resulta pang darating. May big fish pang makukulong. Abangan po siguro natin. Kasi ayaw mo naman na. Yan lang ang i-report ni Presidente. Lahat naman po tayo. Pilipino naman tayong lahat. Lahat tayo galit. Lahat tayo nababagagan. Pero we don't want may your proseso po yan. understanding. We want results. And I think there are results already. But I think there will be more. Okay. Itong si former House Speaker Martin Romualdez, kinancel na yung kanyang, mabilis pa ang US kinancel na ang kanyang visa, etc. Which means, what does it mean in the first place? Unang-una po, And also, sorry,
may HDO na rin yung Sandigan Bayan. So, ibig sabihin, Umaandar ang proseso. may pinanghahawakan silang Tama po. ebidensya. Tama po. Na-freeze na rin po ang assets. Okay, bakit wala pa yung kaso? Hintayin po natin. Yun lang po ang masasabi ko. Yan po ay proseso. But Hindi lang you've po, seen the evidence. Hindi You lang have po, seen it. Ako po ang nag-submit ng ebidensya noong November last Nung year. came Opo. former speaker. Opo, nag-refer po kami November 21 last year. At yan po ay kine-case build up ng ombudsman. At dahil po dyan sa ebidensyang yan, kasama po yan, na-freeze ang assets ni former speaker. Nagkaroon po So ng there kanyang... is evidence Hindi po siya kasi- pinapabiyahe abroad. At ngayon nga po pati yung kanyang visa sa US. So, proseso po yan, Ses. At tingin ko, dyan napapunta yung mga kasong padating. No? At kailangan yung ebidensya matibay para sigurado ding hindi ma-acquit lang. Oo, ayaw nang mapahiya ng ombudsman dahil sabi niyo noon, December, di ba? Tama po. I guess that's why he's being more careful now. Tama po. But, ang assessment ng iba kasi naka-hinge kay Saldico yung ebidensya. That's not true. There is evidence Opo. and it doesn't have to come from Saldico. It doesn't Yes. necessitate his cooperation. Opo. Okay. Itong si Saldico naman, sabi, parang ba't ang hina naman ng administrasyon? Bakit hindi ka usapin ng, although of course, you have to use diplomatic channels. Umaanda rin ba yan? Umaandar po yan. Para mabalik siya dito? Umaandar po yan. Nagtatrabaho po ang... You're aware of it? Yes. Ang nagtatrabaho, sinabi na rin naman po yan ni Secretary Vida ng DOJ na tuloy-tuloy po ang kanilang... DFA also? Ang DFA din. No? So, kaya lang, syempre, may mga limitasyon dahil nga nasa ibang bansa at may proseso po yan. Alam ko, napapagod na rin marinig ng mga kababayan natin yung salitang proseso. Pero yan po talaga ang katotohanan. At, pero ang commitment po ng gobyerno, lalo na ng ating Pangulo at ng ating law enforcement agencies, ay tuloy-tuloy po ang ginagawa ng lahat para maibalik at maiuwi ulit si Saldico. May senador, walang congressman. Bakit ganon? Siguro po dapat hintayin natin. Ang sabi noon ng mga witnesses, in fact, more congressmen. And Tama there po are congressmen who are contractors. Tama po. Again po, as late last year, nag-submit din po kami ng referral sa ombudsman. Nag-submit kami ng maraming dokumento tungkol Itong sa... mga dokumentong sinabmit nyo, give us an idea, ano bang mga ebidensya dito? Ito po yung mga kontrata, ito po yung mga report ng mga substandard na proyekto, at iba pa pong mga dokumento na nag-link sa mga congressman sa mga kontratista. No, sa DPWH. Unang-una, illegal po yun. No? Conflict of interest kagad yun. No? So, nasubmit na po yan at siguro, hintayin na lang din po natin yung pagpa-file ng ombudsman ng mga kaso. Pero ako po'y naniniwala na parating na po yan. Kailangan pa ba ng tulong ng ombudsman ng mas maraming tao? Ang- Or did you assign Ang dami people pong- from your office there? Opo, to ang help? meron po kaming specific team sa aming Office for Legal na nakatutok po. Nakatutok Oh, doon. at tinutulungan ng ombudsman. Dahil hindi naman po basta-basta lang yung pag-build up ng kaso. Yan po talaga kailangan matibay. Kasi kung hindi matibay, kahit mag-file ng kaso, baka makawala lang. Ayaw naman natin yan. Oo nga naman, pero isipin nyo rin yung ayaw nyong lalong lumala ang political situation. Kaya nga dahil po walang- umaandar. At Okay, ito nga sige. nakaraan pong Okay. unang-una, may isang sitting senator at isang former sige. So DPWH can we secretary say na that nakulong. before the SONA, there will be successive arrests? I am confident po na gano'n ang mangyayari. Muntik mo nang sinabing positive, pinalitan mo eh. Confident po. Positive naman po yun. Sige. Those contractors, 15 out of 2,409 accredited, more or less, how many have been blacklisted? Ano na po, no? 5 po yung na-blacklist na. 5 pala? Oo. Alam nyo, yung pag-blacklist kasi, hindi naman simple din yan. No? Kailangan yan, may kaso, at 5 po yung may kaso sa kanila, kasama ng mga diskaya. Actually, more than 5, kasi binibigan ko ng isa yung mga diskaya, pero yung mga diskaya, Have napakadami. No? Napakadami. Ilan ba talaga ang Sa kanila? pagkakaalam ko po, halos 10 yan. 10 ay Oo. merong connection, May connection sa sa kanila. diskaya. Oo.
At kasama na rin po yung iba pang mga... Diskaya lang ang nalalaman natin? Ay, hindi po. Marami pong iba. Yung Wawaw, yung Sims, yung iba pang mga contractor Yeah, but the na... President mentioned 10 eh. 15. 15 rather. 15. Yeah, 15. Opo. So kung bibilangan niyo po yung mga diskaya, bago 10 na yun. No? Pero ang punto lang po dito is, kailangan din yung ebidensya at yung prueba, nandyan. Kasi hindi naman tayo pwede mag-blacklist na wala tayong ebidensya. Have you encountered political pressure from legislators to, go easy? Ay, wala po. Wala po. Wala. Baka ho, ayaw niya akong kausapin. Ang pressure mula sa presidente o kanino man to, Wala I po. mean, to perform, to Well, have yun. results. That's always there. No? The president is very demanding. No? Napaka-demanding po ni Pangulong BBM. No? At ang gusto talaga niya, mabilis na resulta. Kasi nga, dami nating Well, problema. it's reflecting on him. His ratings have come down. And, well, partly because of the difficulty of life. Food is more expensive, Opo. inflation is high. Now, let's go to the earthquake in Mindanao. How bad is the damage to government infrastructure? Have you... It's bad. How, It's bad. How much? Our initial estimate as of 2 days ago was roughly about 1.5 Billion. billion pesos. Pero tingin ko po, tataas For pa all po yan. provinces Dun na. lalo na dun sa mga apektado sa Region 12 at sa ibang parte po ng Davao Region, sa Davao Occidental at Davao del Sur. Pero alam mo, napakalakas nung lindol. I think in the history of when we started recording the intensity of earthquake, I think it's the third highest, no, pangatlong pinakamalakas, no. At In your stint as DPWH Secretary, nakailong lindol ka na? parang, 3? parang 3 po ata. Diba? Yung Cebu, 2 yun eh. Hindi po, meron pa po sa Davao. Okay, so 3 na. 3 o 4, no. May balat in ba kayo 8 months. sa puwet? Sa pagkakaalam ko po, wala. Pero hindi po. Sorry, we don't want to joke about this. Ang ano lang is, I think yung disaster po, ito kasama na sa buhay natin eh. Yes, No? but Kasi, you have to build better. of course. Uh, That's I exactly guess what we need to do. Yeah, so this will be an opportunity Yes. to reassess. Yes. Alam niyo ho, Does the DPWH have that capability? well, dapat meron. Ses, Pero no? Ang nga, problema meron, nga, hindi. Hindi. Dapat, Dapat meron. pero hindi. Pero kailangan ng tulong. No? Kasi ang problema, and I'll just be very frank Yeah. about this, no, Ses. Sa aking 8 buwan dito sa DPWH, ang problema talaga is, ang prioridad ng DPWH ng mga nakaraan, unfortunately, Was this- hindi ito mga to. No, diretsahan tayo. Ang prioridad ng marami is magnakaw. No? And hindi itong mga bagay na ito. No? And I think kailangan ito ang mga talagang pagtuunan ng pansin. No? So And- yung pagguho na yan, hindi dahil sa, well, you said it was really Hindi, strong, malakas pero talaga. it could have been also Alam mo- built better siguro. Halimbawa, ngayon nagre-review kami ng building code. No? After 25 years to, no? Hindi pa nagre-review yan. Pero ang problema, hindi lang naman yung regulasyon eh. Ang problema din yung enforcement. No? Marami ng mga sumulat sa akin ngayon ng mga organizations all over na maraming both private and even public infrastructure na gumagamit ng mga substandard na materials. Kailangan yan, huminto na yan. Halimbawa, yung gumuho sa Angeles, walang lindol yun, Cesar. Yeah. Pero gumuho mag-isa yun. Correct. Di ba? Gumuho mag-isa yun. And Because ngayon, of- nakikita natin, sa initial findings natin, substandard yung mga bakal. No, kailangan yun, ihinto na yun. At kailangan managot yung mga nagpagawa ng gano'n. Kasi buhay ang kapalit nun eh. Also, si Secretary Tolentino, sinibak niya yung regional labor. Ikaw, sino ang Ang ano po mananagot kasi dyan, dun sa'yo? ang responsibilidad po kasi ng pagmamando ng mga private buildings ay ang LGU LGU. No, so ngayon, nakikipagtulungan po kami kay Mayor John. But you also have your regional... But we don't do private. we don't assess private buildings assess. Pero kailangan managot 'yon, assess. Paano nakalusot 'yon? O sige, sabi mo, in all honesty, nakita mo na wala masyadong tinutuunan ng pansin kundi kumita lamang yung DPWH. Anong nagawa mo in your
how many months pa 8 lang? buwan. 8 buwan. po. Alam mo, ang sabi nga ng Pangulo sa akin nung pumasok ako dito, aparte dun sa pagpapanagot, ang importante is kailangan yung reforma para hindi na maulit ito. No? So, yun ang pinipilit namin gawin ngayon. No? Unang-una, binababa natin yung cost ng mga materials. Kasi isang opportunity yan. Isang malaking rason yan kung bakit nakakapagnakaw eh. Ino-overprice yung mga materials. For instance, yung binaba school natin yan. building, 3 times ang cost ng actual, Kaya binaba na po natin yan ngayon. No? by how much? Ilang Malaki porsyento? po. No? Ang binaba natin siguro nasa 30%. No? Ang pagbaba natin. At pinapantay na natin ngayon ang presyo ng local government, the provincial government, pati ng pribadong sektor. No? So it's a major overhaul that you're Major doing. talaga eh. And then, yung importante din dyan, yung kultura sa DPWH, lalong-lalo na yung mga tao. Dati kasi, ang problema dyan, yung mga taong dapat napopromote, nagiging district engineer, nagiging regional director, yan, hindi yan pinopromote. No? Ang pinopromote dyan, yung mga magagakas kay ganito, magagakas kay ganyan, kailangan matigil na po yan. So ginagawa mo Yan po ang ginagawa natin yan. And we're trying to infuse new blood, very young, very dynamic people. But it's not easy, Cesar. This system has been there for decades. But we just have to try to do what we can in the limited time we have. But the downside is that supposedly the government has become too careful in spending that now the economy, has grown. Balanse The yan, economic growth Cesar. has suffered. Balanse yan, Cesar. Halimbawa, nabibigay tayo ng example. No? Ito, nagtanong ka ng reforma. Dati, kapag ang project ng DPWH ginagagay sa budget at ini-implement, madalas yan, ini-invento lang yung project na yan. Meaning, wala yung plano, wala yung mga study, walang dokumento yan. Basta nag-invento ng project at ginagawa, pinagkakakitaan. Are you saying that's 90% of the time? Hindi naman 90% siguro, no? Pero marami. At kaya nga napakalaki ng mga nakita nating ninakaw eh. Ngayon, hindi na pwede yun. Halimbawa ngayon. Kaya nagtatagal. Kaya nagtatagal. Kasi, syempre, kunyari ha, But who will pump prime the economy now? well, we have to balance it, sis. Anong gusto natin? Gagastos tayo, tapos mapupunta lang sa bulsa ng kung sino-sino. So, Diba? ibigay So na we have lang- to balance it. We have to do the infrastructure, but we have to do it properly. And we have to do it the right way. Now, to address the last point, because we're running out of time, to address the difficulty that, fellow Filipinos are undergoing, ang isang suggestion, ba't hindi gawing, bigyan sila ng trabaho sa mga DPWH projects, tapos babayaran yung mga kapos, yung mga walang trabaho, or... Yun naman ang ginagawa. Yun naman ang ginagawa na ginagawa, Sese. Gagong-gago na, no? Kasi ang construction, alam mo naman, Yeah. meron niyang mga engineer, pero meron din niyang yung manual labor. Right. No, importante yan. No? Importante yan at tuloy-tuloy natin ginagawa yan. No, ang nakawan naman kasi hindi dyan, Sese. Ang nakawan nangyayari dito eh. Di ba? Yung mga tao nasa baba, bihira yan eh. No, yan eh. Isang kayag, isang tukaran yan eh. No? So, yun ang kailangan tuloy-tuloy natin gawin. And you're doing that. And tuloy-tuloy natin ginagawa. Finally, Sec Vince, mensahe na lang sa mga kababayan nating talagang sobrang mahaba ng pasensya at nauubos na dito sa flood control scandal na ito. Ano ang maipapangako ninyo? Ang sa mga kababayan po natin, nakikita naman po natin na while mabagal, aminado naman po tayo dyan, aminado ang Pangulo dyan. Pero nakikita po natin na meron ng mga nakukulong na, sinabi mo nga, mga malalaking isda. No? At naniniwala po tayo na dahil nga sa mga isinumite na nating mga ebidensya sa ating ombudsman at may tiwala po tayo sa ginagawa ng ating ombudsman, parating na rin po yung iba pa. At tuloy-tuloy lang po tayo. Pero ang importante din is gawin natin yung trabaho. No? Gawin natin yung trabaho ng maayos at tama na. And yun lang naman po ang ini-expect sa atin ng mga kababayan natin. They deserve better than what they have unfortunately been given in so many years, so many decades. So yan po ang pinipilit natin gawin ngayon. Is an elective office in the offing for you? Absolutely not, Ses. I will hold you to that. You will hold me to that, believe me. We'll be talking in 2028 and believe me, you can hold me to that. We appreciate your presence and the time you gave us. Of course. DPWH Thank you po. Secretary
Vince Dizon.